magaling ka sa drama, magaling ka sa comedy. So, ano naman ang pagkakaiba nito sa mga obra na ginagawa mo? Because this is fantasy naman, ano? So, how would you differentiate it? Tita Emmy, kumbaga binabalikan ko lang kasi ako rin yung director ng Marina, Kampanerang Cuba, Kokey, Josa. So, pagkatapos, kumbaga, piniplacing ko rin na alam naman natin pagdating sa pelikula, puro comedy talaga yung ginagawa ko at gagawin ko pa. Sa pagdating sa TV, nabibigyan po ako ng pagkakataon o na makapili kung ano yung gusto kong gawin. So after ng isang madramang kahit puso masugatan, 7 buwan din namin ginawa yon. Um, Ako mismo ko yung nagbitbit sa ABS-CBN ng konsepto ng Zuma. Ako mismo yung naghanap din kay Mr. Yalong, Ben Yalong para makuha namin yung rights ng anak ni Zuma. Kaya every project, ang una kong iniisip, ano na naman yung pwede kong gawing bago? Ano na naman yung pagpapahirap na gagawin ko sa sarili ko? Dahil kumbaga may obligasyon tayo na kapag pinanood tayo ng tao, dapat hindi yung putyo-putyo, laging yung masisiyahan sila. So alam ko na yung project na to ay isang magandang proyekto para sa hapon, panggising sa mga magsisiesta. Dahil alam ko yon, dahil ako mismo, katulad na nabanggit ko, in-enjoy ko to nung kabataan ko. 2 years old ako nung napanood ko to. So, ngayon na 28 ako, ngayon na nandito ako at meron na akong kapasidad para magkwento sa inyo, gagawin ko yung mga in-enjoy ko noong kabataan ko. Thank you. Salamat Kay, po. Kay Divina naman, tsaka kay Lito, first time yung nakatrabaho si Andy. How does it feel working with Andy? Ako, pangalawa na. Pangalawa ko ngayon. Doon sa Mama Celia. Ma'am Celia. tulog pa, diwa ko. Okay naman siya. Typical na bata. Artista. Madali namang kausap at magaling umarte. At tawag ko nga sa kanya, Barbie doll, dahil talagang bubod ng ganda. Hindi pa kami nagka-eksena ni Andy. Pero sa kanyang pagsasalita, yung energy niya, yung talent niya, alam mong nandun sa loob. At napansin ko itong mga young generation, ang gagaling nila umarte. Siguro itong product ito na meron mga silang mga awards. Pangalawa, siguro pinakamalaga doon, yung willingness nila to show the talent. Nandun dyan lahat Nakikita ko yung mga kabataan nila. Kumpara doon sa kabataan namin yan, ay malayo, magagaling sila ngayon. Kaya ang isang problema ko dyan, pagka napapanood ko, paano mo bang makakasabay sa mga batang magagaling umarte? Yan ang nagiging problema ko. Kaya siguro, dito sa Galema at sa iba pang show dito sa Channel 2, meron kayong chance to compare what I have done o ginagawa ngayon at yung mga ginagawa ngayon mga youngsters ng ABS-CBN. They are really good. At meron na po isang napansin, nung magka-eksena kami ni Cheryl, nanibago ako sapagkat hindi ko inaasahan yung kanyang mga reaction, ang kanyang movement ng kamay at pagsasalita. Ako, ibang Cheryl ito. Ganun din sino pa ba isang ka-eksena ko na, si Sunshine naman, yung kanyang typical na parang reserve type. Pero ando lahat makikita mo yung hidden talent nila, lumalabas lahat. Kaya kami mga tuyang, sana kami makapantay sa kanila. Salamat po. Okay, thank you. Thank you, Tita Emmy. Direct, quick question lang. Kailan ba daw e-ere ang Galema? September 30 na po ang Galema at mula nun, mga 20 years yung mapapanood ito. Ay, Papantayan ko yung 60 years ng ABS-CBN. haba naman pala. Okay, tandaan mo, September 30, that's a Monday. Sa Kapamilya Gold. Okay, Aaron? Yes, MJ, we have a question from Tita Mercy Lejarde. Ay, ayan na. Tita Mers?
Mukhang napaaga ha. Ito ang original na galema. Ay, with the iPad ha, social. Kasi nasira MP3 ko to. Good afternoon po sa inyong lahat. Ay, MP3? Opo. Okay. Tatanungin ko lang kahit sabihin sa inyo sumagot o kung lahat kayo sumagot. Ano ang mas makamandag? Ang kamandag ng ahas at ng alakdan o iba pang hayop o ang kamandag ng tao? Lalo na pagka, alam mo na, pagdating sa lablab, pagdating Yun, sa nagawa. malinaw. Oo, Kasi baka ibang ito. ahas yan. Oo. Sino bang pwedeng sumagot muna? Ano daw ang mas makamandag? Kasi we are the highest form of animal. Yun. Diba? Sa Tita Mercy, sino mas makamandag? Kamandag ng hayop o kamandag ng tao? Tama? Kamandag mo, Tita Mercy. Walang tatalo sa kamandag mo. Nakakabula ng bibig ang ganda mo. Magkaiba naman kasi yun eh. Yung isa ay literal na nakakapatay, di ba? Bubula ang bibig mo pagkakagat sa'yo ng mga 2 minuto, yung ganon. At nakaaral namin yan dahil nagkaroon kami ng snake orientation kung ano-anong klaseng ahas, sino yung may venom, sino yung parang kinagat ka lang ng lamok, sino yung lilingkisin ka. Lahat naaral namin yon para maproteksyon na namin ang sarili namin. Iba naman yung mga ahas na nakakasalamuhan natin sa araw-araw, na ibang klaseng pagpatay, ibang klase ang laso na bitbit nila sa atin. Pare-pareho silang makamandag, pare-pareho silang dapat iwasan. Ganon. Dahil sa kamandag mo, direct, may nangyari bang Sandali, Tita Mercy, wala akong kamandag, meron akong alindog. Magkaiba yon, Tita Mercy. Alam mo yan. Sige. Sila nga? O, iba naman. O, yung iba naman daw. Mateo, Andy, Meg. Para sa inyo, ano daw ang mas makamandag? Hayop o tao? Matt. Ano ba? Sasabihin ko, Ans? Siyempre, yung hayop masakit, yung tao masakit rin sa puso. Yun. Ano, hindi ko nga alam ang sasabihin eh. Ayun, yun. Ikaw, Ans. Naahas ka na ba? Ayun! Maraming beses. Maraming beses na daw. Biro lang. Direct Kaninong answer there. kamandag? Hindi, biro lang po Ang yan. mas matinding tumimo sa puso mo. Kaninong kamandag ang tumimo sa puso mo? Biro lang yan, Tita Mercy. Love you. Ikaw, Ans, sinong ano mo? O, si Andy naman Anong- daw. Ako, alam ko siya ano. Ba't ganun? Ako po, para sa akin din, yun, hindi po kasi siya mako-compare eh, kasi po iba naman, iba yung klase ng Kamandag. kamandag nung tao at hayop. Si Meg, ikaw. Para sa iyo. Ano ba, magkaiba naman kasi sila, di ba? Yung isa, gagayahin kita. Yung isa kasi, syempre, literal na nakamamatay talaga. Yung isa naman, pain siya na galing sa tao na pwede mo naman ding i-accept or nakaka-recover ka pa rin naman. So, siguro mas matindi yung both. Parehas nakakasakit ng tao. Sobra. Okay. Tita Mercy, ano na? Salamat. Ay, Tita Divina, Oh. kahit nga meron din ano yan, daming experience yan, no? Sige, tungkol sa kamandag, eto na. Manonood tayo ng galema, di ba? Mula sa umpisa hanggang kahuli-hulihan. Lahat ng kamandag, aabutin natin doon. Kamandag ng hayop, kamandag ng sawa, katulad ng sinabi ni Direk, iba-ibang klaseng ahas ang pinag-aralan namin. Sa tao naman, may kamandag din. Yung kamandag ng pag-ibig, ng pagmamahal, nakakamatay din naman yun, di ba? Kaya wag palalampasin ng galema. Hala na mga inday, sulat na. Salamat. Yun lang, Tita Mers. Ay, teka. Hindi, mag-iisip pa ako mamaya. Iban mo muna. Okay, Aaron. Yeah, we have a question from Mari Chris Nicasio of Hataw. Uy, first time, Mari Chris. Dali na, natawag na yung pangalan. Mari Chris. Dali, Mari Chris. Curious
curious lang po kami. Gusto lang namin malaman kung totoong ahas daw po ba yung ginamit. Ayun. Correct? Yung nasa balikat ni Zuma ay mechanical, no? Na kaya ngayon nyo lang papanood kasi nga talagang binusisi na mahirap mahal. Mas marami siyang movements ngayon kumpara doon sa una natin napanood. Yung mga ka-eksena nila, tunay. At yun. Totoo yung mga ka-eksena na ahas, yung mga gumagapang-gapang dyan. Pero yung mga nasa balikat, wala naman kasi tayong makukuhang kambal na ahas na dalawa ulo. Diba? Mga lalaki lang yung dalawa ulo. Ay, kaloka. Magkahiwalay pa. Okay, so hiwalay yun. Magkaiba yan. Ibang press con yun. Yung kay, kay Andy, mechanical din yan. di ba? Mechanical. Okay. Marie Chris? Asan daw po si Zuma? Oo nga. Totoo. Oo, kasi direct narinig ko galing siya ng taping. Tama? Kanina natapos kami siguro mga, hindi ko na alam 5 Umaga na. a.m. So, si Zuma, di ba kami, tapos na kami, mag-uuwian kami, siya magkukuskus pa ng balat. Di ba? So, babasain mo siya. Nagkasakit ho, nasa ospital ngayon. Ay, okay. Babalik pa mamaya. May taping pa kami. Correct. Sa kabahagi din po ng Galema si Sunshine Cruz. Yes, oo po. Kailangan lang pong ma-excuse ngayon dahil nasa dugong buhay naman Yan. nag-taping. Sumisegue. Yes. Okay. Aaron? Yes, MJ, kinikwento ni Tita Angge, napakagwapo daw ni Zuma. Talaga? Sa Galema. Okay, we have a question from Tita Len Lianes. Kay Direct, no? Kasi may nabasa akong article na pinag-uusapan nyo kanina yung kamandag ng ahas. Pero on the other hand, dito sa article na ito, sinasabi nilang may dalang swerte ang ahas. Kaya daw paulit-ulit na pelikula gaya ng Darna, no? Inuulit-ulit kasi may dalang. Napansin ko kasi direct na doon din sa Ma'am Celia may ahas, no? Naniniwala ka ba talaga? Kasi alam ko naman na box office director ka. But still, do you believe na may swerte talaga na dala ang ahas? Hindi naman po ako mahilig magpapaniwala. Naaaliw lang ho ako kung napansin nyo lahat ng mga nilo-launch namin. Si Vice Ganda sa Petrang Caballo, may ahas, ganon. Siguro masyado lang ho akong attracted sa mga ahas. Ganun lang ho. Natutuwa ako kasi sa kilos nila Gandang-ganda ako para sa akin, sila yung hayop na pinaka-graceful sa paggalaw, yung gumagapang, pero pag tumayo na, katulad kahapon yung kinunan ko, hahawakan mo lang bandang, kunyari kasi, naninigtik yung ahas dun sa lovemaking ni Sunshine at saka ni Carlos. Nung gumaganon siya dun sa may salamin, hawak lang siya dun sa may lower part. Napakaganda nila napakaganda nilang ahas. Kaya kung gusto nyo mag-iahas na kayong lahat. Direct, I'm curious lang kami dito. Bakit po? Manay Ethel. Ay, Manay. Ano naman si Auntie? Sino?